welcome sa aking mathematics tutorial kung saan ituturo ko sa inyo ang mga basic concept ng mathematics. Okay, for today's session, mag-identify tayo kung saang quadrant ba matatagpuan ang mga coordinates. Okay, so last time, I was able to introduce to you yung mga different quadrants and yung mga sign ng coordinates ng bawat quadrant. So ito sa quadrant 1, ang kanyang coordinates o yung value ng x and y, positive, positive. And then sa quadrant 2 naman, ang value ng coordinates niya o yung mga sign ng coordinates niya is negative and positive. Then sa quadrant 3, ang mga sign ng kanyang coordinates ay parehas negative. And then ang sign naman ng coordinates sa quadrant 4 ay positive si x, negative si y. So, kahit hindi tayo mag-graph, kapag alam natin yung mga sign ng bawat quadrant, sign ng x and y, hindi na kailangan na i-graph siya. So, ito lang lagi niyong tandaan. Kapag nasa quadrant 1, positive lahat ang x and y. Tapos sa quadrant 2, negative si x, positive si y. And then sa quadrant 3, parehas negative ang x and y. Sa quadrant 4, positive and negative. Tingnan natin itong example natin dito. Sa number 1, negative 3 and 5. Si x is negative, ang y is positive. So, anong quadrant siya? Nasa quadrant 2. Next, si number 2, ang x niya is negative 8, ang y niya is negative 10. So, pareha silang negative. Nasa quadrant 3. Number 3 naman, 4, positive yung kanyang x, ang kanyang y is negative. So, matatagpuan siya sa quadrant 4. Next, number 4, parehas positive ang x and y. So, kapag ipa-plot natin to, nasa quadrant 1 siya matatagpuan. Excuse mo na, be. Tapos, yung 5 and number 5, 0, negative 2. So, dito, ang x natin ay 0. Ang ating y is negative 2. Pero wala siya dito sa ating quadrant. Ibig sabihin, yung 0, kapag ang x may 0, wala siya sa quadrant. Kasi ang 0, wala naman siyang sign. So, hindi siya matatagpuan sa quadrant. So, saan siya ngayon matatagpuan? Kapag ang x ay nag-0, ibig sabihin matatagpuan siya sa y-axis. At kapag nag-0 naman ang y, matatagpuan siya sa x-axis. Again, kapag nag-0 ang ating x, sa y-axis ang coordinates matatagpuan. Kapag nag-0 naman ang y, sa x-axis matatagpuan ang kanyang coordinates. Kaya laging tandaan, it's more fun to know the basics.